Hello mga sukeks! For today's video, gagawa tayo ng milk tea theme cake. Ang flavor ng ating cake ay Choco Moist Cake and ang filling natin ay ganache. Ang size nito ay 7x7 and ang ating board na gamit ay 10-inch round. And syempre, wag natin kakalimutan maglagay ng dowel. Sa paglalagay ng frosting, hindi ko na siya na-film. Hindi ko alam kung bakit nawala yung video. Kasi yung gamit kong cellphone dito ay yung sa asawa ko. Sabi niya wala daw. So, hindi ko alam kung hindi na-film or nabura daw. Anyway, okay lang naman yan. Diretso na tayo dito sa paglagay ng ating details and topper sa ating cake. So, dito sa cake na to mga sukeks, medyo na-disappoint si client. Hindi kami nagkaunawaan sa part na kung anong mga ilalagay sa cake na details kung edible ba or hindi. Aminado ako sa part ko na nagkulang ako. Hindi ko nasabi specifically na yung mga balls ay non-edible talaga siya. Kasi since yung gusto niyang cake ay soft icing lang daw. Kasi yan yung sabi niya na tulad daw dati ng mga ino-order niya sa akin. Kasi si ma'am ay suki ko na. So ang thinking ko, soft icing with fondant details. Tapos yung sined niya sa akin ay mga balls kasi na non-edible naman talaga. So naisip ko na yun lang nga ang gayahin. Pero ine-expect niya pala na dapat yung mga balls ay edible din. So in-explain ko sa kanya na yung mga balls ay hindi pwedeng maging edible kung gusto niya yung patong-patong na mataas. Kasi nga kung gagawin kong fondant yon ay mabigat, 'di ba? Tapos yung base ng ating cake ay soft icing pa yung covering. Based kasi doon sa kanyang sample design, mga balls talaga siya na patong-patong and kumpul-kumpul talaga siyang mataas and para siyang nakahang sa taas. So hindi talaga pwedeng maging edible yun. Ayun nga, syempre hindi ko nasabi na non-edible nga yung mga balls and ini-expect niya rin daw na kala niya daw ay edible. So hindi kami nagkaintindihan doon. Pero syempre, humingi ako ng dispensa, humingi ako ng sorry kasi hindi ko nasabing non-edible yung mga balls. Willing naman daw siya mag-add sana kung in-explain ko or sinabi ko na hindi pala talaga magiging edible yon or kung pwede man maging edible, magbabayad siya ng additional. So ayun, bilang baker, kailangan talaga nating i-explain sa ating customer detail by detail yung mga ilalagay natin sa cake during our conversation na hindi pa natin nagagawa ang cake. So ayun, after kong ma-explain yung side ko kay ma'am at medyo humahaba na nga yung explanation and yung conversation namin about sa cake. And ramdam ko talaga na disappointed pa rin si ma'am. So nag-offer na lang ako ng refund. Pero ayun nga, hindi na siya nag-reply nung sinabi kong magre-refund na lang ako. Lesson learned mga sukeks, dapat bago pa man natin gawin yung cake, explain natin sa ating client kung ano yung mga gagawin natin or ano yung mga gagamitin natin sa cake.